Allahu Akbar. Sheikh Gerald Yusuf Ortiz ng Batangas nasa Jeddah. Tara, halina't pakinggan at panoorin ninyo ang kanyang magandang balita. At siya ay napadalaw dito sa Jeddah na galing pang Batangas, Philippines upang maghatid ng magandang balita. Napakagaling niya, grabe. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. Ang kapayapaan, pagpapala, pagpugay, mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong nananatiling tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. So, alhamdulillah, ako nga po pala ulit si Imam Yusuf Ortiz, taga Tanawan, Batangas po. Alhamdulillah, mashallah si Kader. Ako po ay balik Islam din. Alhamdulillah. Sabi ko ulit, saan dapat ipatong ang pananampalataya? Kaalaman. Walang iba kundi sa kaalaman. Wallahi! Inshallah kapatid. Meron akong nakakausap, Muslim. Doon pinatong ang Friday. pananampalataya sa kaalaman. Kapatid. Bro, bakit ka nag-Muslim? Kaya ako nag-Muslim, sinabi ng Allah, Inna dina indallahil Islam, nabasa ko. Katotohanan, ang relihiyong tatanggapin ni Allah, Islam lang. Ay, kaya ako nag-Muslim. Allahu Akbar. Bakit ka pa nag-Muslim? Bro, kaya ako nag-Muslim, sinabi ng Allah, nabasa ko uli, nalaman ko. Wa may yabtagi gayral Islam dinan. Sino man ang kumuha ng ibang relihiyon, bukod sa Islam, sa kabilang buhay, talo. Kaya ako nag-Muslim. Allahu Akbar. Pag ganyan ka, kapatid, ayaw po mga balik Islam, pag ganyan ka, nag-Muslim ka dahil sa kaalaman, wallahi kahit anong mangyari sa'yo, mawalan ka ng trabaho, awayin ka ng mga brother, malugi ka sa negosyo, awayin ka ng pamilya mo, maghiwalay ka ng misis mo, Muslim ka pa rin. Bakit? Ito yung tama. Walang yun ang magandang pagpapatong ng pananampalataya. Kaya po sa Islam, ganun na lamang hinihikayat na mag-aral. Mag-aral po tayo. Samantalahin nyo, nandito kayo. Wallahi, pag uwi nyo, wala na to. Maliban na lang, hanapin nyo. Maliban na lang, kayo mismo pumunta sa mosque, maghanap ng Islamic Center, o kayo mismo magsisimula ng Islam sa bahay nyo, sa lugar nyo. Wallahi, kayo din po. At paalala ito sa pag-aaral natin. Tayong mga Muslim, inuobliga sa atin mag-aral. Nag-Muslim ka na? Kung ganon, wajib ka mag-aral. Sabi ng Propeta Muhammad, talabul ilm, baridatun ala kulli muslima muslima. Ang pag-aaral ng Islam, obligado sa lahat ng Muslim, lalaki man o babae. Ibig sabihin, pag sinabing obligado, pag hindi mo ginawa, magkakasala ka. Mag-aral. Magkaiba, noong hindi pa tayo Muslim, hindi tayo inuobliga mag-aral, tama? Hindi tayo inuobliga mag-aral. No? Wala tayong pagkakataong magtanong sa mga pare, sa mga ministro natin, di ba? Ngayon pang Muslim ka na, hindi ganun, no? So, mag-aral po tayo, mag-aral, no? Pag may tanong ka, itanong mo sa mga alam, no? Yun po yung aral ng Islam. Tayong mga Muslim, tinatahak natin ng Islam, dapat ikaw ay dilat na sumusunod. Hindi yung tumatahak ka sa Islam, bulag. Sunog ka lang ng sunod, pero di ka naman nag-aaral. Hindi tayo kagaya ng ibang religion. Tignan nyo sila. Bulag na sumusunod sila sa ibang religion. Tama? Tignan nyo, bigyan ko yung halimbawa. Baka sabihin nyo, niloloko kayo. Halimbawa, sa atin sa Pilipinas. For example, ako, gagraduate elementary. Ang nanay, valedictorian. Tinawag ng MC yung nanay ko. Tawagin po natin ang nagkamit ng mataas na karangalan, ang kanyang butihing ina na si Ginoong Josepina. Papayag ako, Ginoong Josepina. Pumayag sila, Ginoong Maria. Yung mga Kristiyano, Ginoong Maria. Bakit? Bulag. Tumatak sa religion nila, bulag. May nakita na ba kayo Kristiyano nagtanong sa pare? Father, bakit Ginoong Maria, di ka dapat ginang?
Bulag. Bulag din yung pare. Ako ano? Isa pa. Para mas maging kasi ganun tayo. Tayo mga Muslim, dilat na sumusunod sa Islam. Sila bulag. Isa pang halimbawa. Si Santa Claus, lalaki, babae? Lalaki. Dapat ang pangalan niya, Santo Niño, Santo Cristo, Santo Claus. Bakit naging Santa Claus? Bulag. Bulag sila dyan. O isa pa. Sa Islam pa. Sa Pilipinas, pag uwi nyo. Pag uwi natin. Tayo mga Muslim, dapat dilat, sumusunod. Tingnan nyo, halimbawa yung Muslim na may kaalaman. Nagturo yung ustad. Sa ibang religion, pag nagturo sila, maya-maya may sobre na. Nanghihingi na. Yung isang ale, walang pera, 20 pesos, ibibigay. O sabi ni Father, magbigay para sa Diyos. O dukot ng pera para sa Diyos. Sino makapangyarihan? Diyos o tao? Tao, nilimusan ng Diyos niya. Kasi yung Diyos niya mamamalingke. Sa Islam, pag nangaral yung imam, halimbawa, ustad, nagsalita sa unahan, bro, manghihingi ako sa inyo, kailangan ni Allah pera. Si brother, may kaalaman, sasabihin niya, ustad, hindi kailangan ni Allah pera, kayamanan, hindi niya kailangan. Hangin libre. Allahu Akbar, hindi bulag. Dilat, mashallah. So, yung pag-aaral ng Islam, samantalahin po ninyo dito. Last na po ito talaga. Okay lang ba? Oo, sir. Hanggang pajar tayo dito. Kaya po ako sa inyo. Hanggang pajar. Yung basketball nyo. Lagyan ko yan sa'yo. Meron pong isang hadith na kung saan ay nangyari ito sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pambungad ng hadith, fakad na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa Tagalog, nawawala namin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino nagsasalita? Mga sahaba. Alam niyo yung sahaba? Sahaba-haba ng sahaba, disipulo ni Propeta Muhammad. Bakit nila sinabi yon? Nawawala namin si Propeta Muhammad kasi napakahilig nilang umupo sa harapan ni Prophet Muhammad. Napakahilig nilang mag-aral ng Islam. Namimiss nila si Prophet Muhammad. Kasi bakit? Si Prophet Muhammad, mahilig siya magturo ng ganito. After sala, sa mga pajak, umiikot yung mga sahaba, nagle-lecture siya, nakikinig yung mga sahaba. Naintindihan nyo? So si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mga, minsan, may mga pagkakataon, hindi niya ginagawa yon. Baga, palatandaan nyo na pwede ka pala magpahinga naman, minsan. Okay. So sabi ng mga sahaba, nawawala namin si Propeta Muhammad. Kaya ang ginawa ng mga sahaba, hinanap nila si Propeta Muhammad. Kasi namimiss na nila. Gusto nilang makapakinig uli. Okay? So ang ginawa ng mga sahaba, hanap sila sa Madina. Isa sa mga naghanap, si Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Si Abu Bakar, as-Siddiq, radiyallahu anhu. Ali, Uthman, sino itong mga to? Mga dakilang propeta, sahaba ito. Gumagawa ng gawain na kahit sila ay dakilang sahaba, maliit na gawain yung paghahanap, pero ginagawa nila. Ngayon, ang Muslim, hindi gumagawa ng mga pagsamba. For example, adan, ikaw na mag-adan, matagal na ako Muslim, bago ka lang, ikaw na mag-adan. Parang minamaliit mo yung adan. Ikaw na mag-ayos sa mga upuan. Ikaw, Muslim mo lang. Ako 10 taon na, panahon pa ng hapon. Muslim na ako, bago ka. Ikaw mag-inis. Ang mga sahaba, hindi. Kahit maliit na gawain, basta para sa Islam, agama, gagawin at gagawin nila. Hindi nila minamaliit yung pagsamba. Kasi lahat yung pagsamba. Pag upo nyo dito, pagsamba, hindi, entertainment to. No, pagsamba to. Ibada to, makikita nyo to sa Yawmul Qiyamah. Amin. Amin. Kasunod, isa sa mga naghanap, si Abu Hurairah, radiyallahu anhu. Si Abu Hurairah po ay sahaba ng propeta. Ang description ng katawan niya, payat, maliit. Okay? Hinanap niya si Prophet Muhammad.
Isang beses, may nakita siyang isang balkonahe na may pintuan na nakabukas ng konti yung pinto. So, inisip niya, baka nandun si Propeta Muhammad sa loob. So, ginawa niya, siniksik niya yung katawan, kasi siya lang yung kasya dun eh. Siniksik niya yung katawan niya, lumangit-ngit yung pinto. Narinig ng propeta sa loob. Sabi ng propeta, Abahar, ikaw ba yan? Nalaman niya agad. Bakit siya lang yung payat eh? Siya lang yung kasya dun eh. So sabi ng propeta, sabi ni Abu Hurairah, Opo, Ya Rasulullah! Ya Rasulullah! Hinahanap ka namin. Ya Rasulullah! Gusto naming mapainig sa'yo ng aral, ng mga hadith. Sige na, pumunta ka na doon sa masjid. Anong sabi ng propeta Muhammad? Abu Hurairah, kunin mo muna yung tsinelas ko. Bitbitin mo ha, at pumunta ka sa masjid. Habang hawak mo tsinelas mo, sabihin mo sa mga Muslim, Man qala la ilaha illallah khalisan li qalbihi dakhala al-jannah. Sabihin mo sa mga tao, sino man ang magsabi ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukal sa puso, papasok sa paraiso. At yung tsinelas ko, ebidensya na nakita mo ko, hudya. Ebidensya mo. So, tuwang-tuwa ngayon si Abu Hurairah. Allah, wag may dala akong hadith. Masaya siya ngayon. At kinuha niya ang tsinelas, pumunta siya doon sa masjid, dahan-dahan. Tuwang-tuwa siya. Ang tingin niya sa sarili niya, sabi niya, Ana Rasulillah. Ang Tagalog nun, ako ay sugo ng sugo ni Allah. Di ba? Na dapat nararamdaman ng bawat isa sa atin. Meron kang natutunang aral, isang aya, di ba sabi sa Quran, sabi ng Propeta Muhammad, Balligu anni walaw aya, iparating nyo ang patungkol sa akin kahit isang aya. Kaya ang tingin mo dapat, kung may natutunan ka ngayon, bagay na aral ng Islam, masaya ka, tatawag ka sa misis mo, ang ganda na, may sinabi si Propeta Muhammad, ganun ka dapat. Masaya ka, pinaparating mo Islam sa iba. Qul huwallahu ahad, iparating mo. Pagpunta mo sa Pilipinas, alamin mo yung paliwanag doon. Parang si Abu Hurairah. Okay, so daladala niya tsinelas, tuwang-tuwa siya, masaya siya. Ang problema, nakasalubong niya si Omar Ibnul Khattab radiyallahu anhu, malaking lalaki. Sahaba yun. Si Omar malaki, di ba? Sa katangian niya, sabi sa mga riwaya, kayang lumakad yung kabayo. Sa hita niya, di ba? Yung espada niya, 4 na tao bumubuhat. Malaking tao eh. Siguro pag sinampal ka nun, ewan ko lang, baka pag-dip-dip mo, tanggal. Okay, so nakasalubong niya si Abu Hurairah. Ang sabi ni Omar, Abu Hurairah, saan ka pupunta? Nakakita ko na ang Propeta Muhammad, ito yung tsinelas, at ang sabi niya, Man qala la ilaha illallah khalisan li qalbihi dakhala al-jannah. Sino man na magsabi ng la ilaha illallah, papasok sa paraiso, basta bukal sa puso. Ang ginawa daw ni Omar, padarabahu. Pinalo daw siya ni Omar. Tinapik ng bahagya. Parang sinasabi ni Omar, balik. Wala siyang magawa. Malaking tao eh. Banyan pa siya, balik! Huwag mo akong pigilan. Inutusan ako ng propeta. Daling ko itong tsinelas, ebidensya. Sino man magsabi ng la ilaha illallah, papasok sa paraiso. Huwag mo akong pigilan. Wala siyang magawa. Malaki nga eh. Dahil wala siyang magawa, napunta sila sa Propeta Muhammad. Bumalik siya ngayon. Pagdating niya sa Propeta Muhammad, andun si Omar, andun si Abu Hurairah. Nagsumbong si Abu Hurairah, Ya Rasulullah! Pinigilan ako ni Omar. Yung mensahe mo, hindi nakarating doon. Okay? Sabi ng Propeta Muhammad, Omar, bakit mo ginawa yun? Totoo ba yun? Ang sabi ng Propeta, sabi ni Omar, Opo, Ya Rasulullah. Ginawa ko po yun, Ya Rasulullah. Bakit? Anong dahilan? Bakit mo ginawa yun? Ya Rasulullah, baka yung mensahe na yan, hindi pa handa ang mga Muslim. Hindi pa handa. Ang mga Muslim doon, mga sahaba yun ha, baka hindi pa sila handa, nandun sa masjid, nag-aantay sa'yo, at maririnig nila yan, ang sahaba, banggitin ko muna ha, sino ba yung mga sahaba?
Ang mga sahaba, hindi katulad natin ngayon. Magkaiba, apakalayo nila. Sila, napaarami nilang gumawa ng pagsamba. Kahit hindi Ramadan, nag-aayuno. That was just a joke. Tayo, nag-aayuno. Ang sahaba, kahit hindi Ramadan, nagbabasa ng Quran. Sinong may Quran dito? Bro, ako. Nasaan? Nasa ibabaw ng TV. Ang ganda ng lalagyan. Kailan mo binuksan? Sa Are you Ramadan. bored at me? Hanallah. Ang sahaba, hindi ganon. Ang sahaba, ginagawang ginagawang umaga ang gabi sa pagsamba. So, ang inisip ni Omar ibn al-Khattab, Ya Rasulullah, baka pag narinig nila yung mensahe na yan, na sino man ang magsabi ng La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ay papasok na sa paraiso, Ya Rasulullah, baka hindi na magsala. At sasabihin na lang La ilaha illallah, papasok sa paraiso. Baka hindi na mag-ayuno. At sasabihin na lang La ilaha illallah, papasok sa paraiso. Hindi na magbigay ng zakat, hindi na magsadaka, hindi na magbasa ng Quran. Sasabihin na lang La ilaha illallah, papasok naman sa paraiso. At ang mas malungkot, baka gumawa ng haram, magnakaw, at sasabihin, La ilaha illallah, papasok sa paraiso. Bumitiw sa sala, at sasabihin na lang, La ilaha illallah, papasok naman sa paraiso Pumatay, magzina, at sasabihin, La ilaha illallah, papasok sa paraiso. Alam nyo, sabi ni Propeta Muhammad, tama ang ginawa mo, Omar. Napaaraming aral sa Quran at Hadith na si Propeta Muhammad, may mga turo si Omar, sinasabi si Omar, sinasang-ayunan niya. Mga ayas, minsan si Allah, mas sinasang-ayunan niya si Omar kaysa kay Propeta Muhammad. Sabi ni Propeta Muhammad, kung merong propetang susunod sa akin, si Omar ibn al-Khattab. Bakit? Sa kanyang talino. Kaya niyang ma-distinguish ang mga bagay-bagay. Kaya niyang mataas ang hikma niya. Kaya tinawag siyang Al-Faruq. Al-Faruq, ibig sabihin, ang naghihiwalay. Hinihiwalay niya ang tama at ang mali. Ang kabuktutan at ang tamang gabay. Omar ibn al-Khattab. Ngayon, maraming lesson, pero may pinaka-lesson dito. Ang sinasabi ng ating mga ulama, na bawat isa sa atin, tingnan natin, nasan kaya tayo dito? Dalawa. Ang lesson dito, isa, sino sa atin ang katulad ni Omar ibn al-Khattab at katulad ng mga Muslim na nandun sa masjid? Isa pang paliwanag. Sino sa atin ang katulad ni Omar na nag-aalala sa kapatid niyang Muslim? Sino sa atin ang katulad ng mga Muslim na hanggang ngayon inaalala? Dalawa ang Muslim. Isang Muslim na nag-aalala at Muslim na inaalala. Nasaan tayo? Nasaan tayo? Tayo na ba yung katulad ni Omar ibn al-Khattab na nag-aalala sa kabatirang Muslim? Pag uwi ko sa Pilipinas, anong gagawin ko? O ikaw pa rin yung hanggang ngayon inaalala ng Muslim? Ilang taon ka ng Muslim? 10 taon na? Inaalala ka pa rin? Baka hindi nyo maintindihan yung aya na to. Kamusta kaya si sister? Nakahijab pa kaya? Si brother, nagsasala pa kaya pag uwi sa Pilipinas? Nag-aalala. Sino sa atin ang katulad ni Omar na nag-aalala? O hanggang ngayon, baka tayo pa rin yung inaalala? Wallahi, kapag katulad na tayo ni Omar, na tayo na yung nag-aalala sa kapatid natin, ang ganda na ng Islam. Ano ang mas marami sa umma ng Propeta Muhammad? Katulad ni Omar o yung Muslim na inaalala? Anong mas marami? Inaalala. Sana dumami yung katulad ni Omar na nag-aalala, nagmamalasakit sa kapatid niyang Muslim. Especially pamilya mo. Pamilya mo, unahin mo kapatid. Pag uwi mo sa Pilipinas, unahin mo sila, asawa mo, misis mo, anak mo. Wallahi, pag namatay sila, anong sabi ni Allah? Innal ladina kafaru, silang mga hindi mananampalataya at mga musyrik, fi nari jahannam, impyerno magpakailanman. Wala kang ginawa. Dumating sa'yo Saudi, ang Islam, di mo pinarating sa kanila.
Po, kaya yun po ay malasakit. Magkaroon tayo ng malasakit. Ano po? So, siguro, kung meron po kayong tanong, si Jack, ano mo din, pwede magbigay ng mensahe. At alhamdulillah. So, total, ako po yung last na to. Okay lang ba? Oh. Asya. Tagarin mo na, Ustad. Hanggang pa dyan siya. Ano sana eh? Kasi bakit? Itong kwento na to, binabanggit to ng mga eskola. Pinapakita kung gano'ng katamad ang Muslim sa pag-aaral. Sorry okay lang ba? Okay. Alam niyo yung dawa ni Prophet Muhammad, unang dawa niya? Unang dawa symposium ni Prophet Muhammad. Alam niyo yung kwento natin? Sa bundok. Sa Makkah, di ba? Sa Makkah, doon sila nagdawa, doon niya pinarating ang Islam, 13 years. Okay, doon siya nagdawa. Ngayon, may naiulat, nung bumaba yung aya na siya ay naging propeta na, nagsimula siya magdawa, pero patago. 3 years. Hindi niya nilalantad ang dawa sa Makkah. Kasi papatayin sila, di ba? Okay. Hanggang sa isang araw, bumaba ang aya. Ang sabi ni Allah, Ya Muhammad, fasda' bima tu'mar, wa'arid 'anil musyrikin. Muhammad, magbanta ka na. Dawahan mo ang mga tao. Ibig sabihin, inuutusan na si Prophet Muhammad na magdawa. Hindi na siya patago. Lantara na. Anong unang ginawa ni Prophet Muhammad? Ang una niyang ginawa, kasi sabi sa aya, unahin mo pamilya mo. Tinipon niya yung pamilya niya. Nag-Muslim ba sila? Tinipon niya ang tribo ng Banu Hashim at saka Banu Muttalib, 2 tribo ni Prophet Muhammad. Kinausap niya, o aking mga kamag-anak, sasabihin ko na sa inyo yung totoo, propeta ako, sugo ako, sabihin niyo la ilaha illallah, mag-Muslim kayo. Sabi ng mga kamag-anak niya, si Abu Jahal, khudu anni, pigilan niyo yung tao na yan. Pag nalaman ng mga Arab na propeta siya at sugo siya, mangangaral siya, mawawala yung karangalan sa ating pamilya. Kaya hindi nag-Muslim ang mga kamag-anak, ang ilan sa mga kamag-anak ng propeta. Anong ginawa niya ngayon? Lumabas na siya, tapos ka na magdawa sa pamilya, ha? Lumabas siya. Pumunta siya sa palengke, sa Makkah. Sumisigaw siya. Ang sigaw ni Propeta Muhammad, kasi itong problema paano mo ipaparating sa non-Muslim ang dawa, ang Islam? Paano? Iba-iba tayo ng paraan, di ba? Si Prophet Muhammad, ito yung technique niya. Tayo, ang technique natin para maimbita ang non-Muslim, magbibigay ng bigas, rapol sa Pilipinas. Si Prophet Muhammad, hindi. Pumunta siya sa palengke at sumigaw siya. Ya Sabah! Ya Sabah! Yung Ya Sabah, ekspresyon ng Arab. Parang tinatawag, parang may sunog, may sasabihin ako. Importante. Ang mga Arabo, nung sumisigaw si Prophet Muhammad, nagpuntahan. Meron pang naiulat, yung businessman sa palengke, umarkila ng alipin, bayaran kita. Puntahan mo si Muhammad. Kung anong sasabihin, sabihin mo. Okay. So, ang ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga tao nagtipon-tipon. At tumayo si Prophet Muhammad dun sa bundok na maliit at nagsalita siya. Nag-unang symposium. Nakatingin yung mga tao sa kanya. At nagsalita si Propeta Muhammad. Ya ma'asyaral Quraysh! O kayong mga Quraysh! Tribo niya yun, di ba? Pag sinabi ko pa sa inyo, may sundalo, mga kabayo sa likod ng bundok na ito, susugutin ng Makkah, aanto mo sa diki, maniniwala kayo sa akin? Ano sabi ng mga tao? Oo! Maniniwala kami sa'yo kasi ikaw ay al-amin, mapagkakatiwalaan. At siddiq, wala ka pang niloko, wala ka pang dinaya. Ganun pangalan niya. Lahat ng tao sabi, oo, maniniwala kami sa'yo. Hanggang sa sinabi ni Propeta Muhammad, na itayo na niya yung authority niya. Ang sabi ng Propeta Muhammad, kung ganon, ako ay sugo ni Allah, sabihin nyo la ilaha illallah, papasok kayo sa paraiso, impyerno, araw ng pag-uukom, paraiso, lahat tinawag ni Prophet Muhammad, asawa na pamilya niya, Abu Talib, si Fatima, mag-Muslim ka, wala kang magagawa sa isang araw ng pag-uukom. Ibig sabihin,
nagsimula siyang magkhutbah. Lahat ng mga Arabo nakatingin. At sabi sa mga scholar, magmumuslim na sana. Magmumuslim na sana. Dahil nga sa galing nga magsalita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang nagsalita yung tsuhin niya si Abu Lahab. Ang sabi ni Abu Lahab, "Tabban la kaya Muhammad, alihada jama'atana." Sumpain ka Muhammad, dahil dyan tinipon mo kami. Alihada jama'atana, dahil dyan tinitipon mo kami sa pagiging propeta mo, sa la ilaha illallah, paraiso, impyerno. Dahil dyan, alihada jama'atana, dahil dyan tinitipon mo kami. Ang ganda-ganda ng business namin. Dahil sa sinabi niya na yon, nag-alisan yung mga tao. At bumaba yung aya. Anong aya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sumpain ka Abu Lahab. Ma'agna anhu malhu wa ma kasab. Ang kayamanan mo walang magagawa sa araw ng pag-ukom. Wa mra'atuhu hammalat al-hatab, yung asawa mo, kasi yung asawa niya nasa likod sumusulsul. Sabihan mo pamangkin mo. Sumusulsul Ang asawa mo magdadala ng panggatong mo sa impyerno. Ikaw ay merong kadenang apoy sa impyernong apoy, Abu Lahab. Last na po, aral doon. Ano yung aral doon? Yung pagtuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga tao, nagpapaliwanag si Propeta Muhammad, la ilaha illallah, tauhid. Ang sagot ng mga tao, alihada jama'atana, dahil dyan magtitipon kami. Parang ganito, nagtawag yung ustad sa Islamic Center. Bro, magtuturo kami ng tauhid. Fiqh, Arabic. Ang sabi ng brother, Ustad, alihada jama'atana, dahil dyan magtitipon tayo. Alam ko na yan, tauhid. Alam ko na. Alihada jama'atana, Arabic, marunong na ako nun. Shway, mapipulos. Alihada jama'atana, dahil dyan titipunin mo kami. Parang tayo ngayon. Nagtatawag yung ustad, nagtatawag si imam, dawa teknik, si chef, dawa teknik. Ustad, alihada jama'atana, ang ganda ng negosyo. Pero pag nagtawag sa ni pera, wallahi, pag nagtawag ng pera, dagsayan. Nagtawag ka ng lecture, 100 tinimbitahan mo, 3 dumating, ang ganda na. Pero hindi, wallahi, walang dumarating. Sabi nga sa isang center, sabi, paano ko magtuturo? Nagturo ko ngayon, bukas wala nang aatin. Alhamdulillah. Sana huwag tayong gumaya doon kay Abu Lahab. Ano sabi niya? Dahil ba dyan magtitipon kami? Basketball na lang tayo. Walang problema doon, ha? So yun po, sana huwag tayong gumaya kay Abu Lahab. Mag-aral ng Islam. Yun po ipayo ko lang po sa inyo, sa sarili ko muna at sa ating lahat. At naway tanggapin ng Allah yung ating ginagawang pagsusumikap na ito. Taufikan po kayo ng Allah SWT. Gabayan nawa ng Allah ang inyong mga pamilya. Amin. Nawa ilayo ni Allah ang inyong pamilya na maging mga kafir at mamatay ng mga hindi Muslim. Sana sila ay maggabayang lahat sa Islam. Amin. Yan po'y dadaan sa ating pagsusumikap. Allahumma amin. Amin. Jazakumullahu khairan. Inshallah po. Pasensya na po kung nang-agaw ako ng oras. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! So, yun na nga. Natapos tayo napakagandang pagpapaliwanag ng ating minamahal na imam na galing sa Batangas. Bisita pa dito sa amin sa Alhamra Jeddah, dito sa Dawa Center. So, at dahil dyan, may kunting regalo siya sa aming mga ustad. Ito'y galing sa puso at talaga naman pinapasalamatan siya dahil sa kanyang kagandahan loob at pagbisita dito sa mga
kapatirang Muslim. So, yun na nga. At hindi na natin patatagalin ito. At ang susunod na kabanata ay syempre, alam niyo na po. At magre-ready na kami sa aming kunting salo-salo. Pagtitipon-tipon. At ito na nga, pagkatapos ng klase ng pag-aaral ay maghahanda naman para sa pagkain. So, yan. At makikita mo sa mga kapatiran ang mga ngiting hindi may pinta. Dahil nagsama-sama na naman po kami ulit. At ito'y nagaganap lamang tuwing Friday. Ito naka-video na. Kainan na yan. Wala nating Ito yung patagalin. nakakamiss eh. Nakakamiss. Ito na. At syempre, ayan nga. At pagsasabi-sabuhan na namin ng konting biyaya. Pero bukal sa puso. At syempre, masarap yan. So, ayan mga kapatid, mga karundumanon, kung umabot man po kayo sa part ng video na ito, subscribe naman po. Pindot ang notification bell button para ma-notify kayo sa susunod ko pang mga video. So, ayan, maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you. Bye-bye. Mamma. Bye. 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 Bye.